Maraming taon na ang lumipas, at sa bawat taon, dumami ang kwento at ala-ala na nagbigay kulay sa ating simbahan. Kaya naman ngayon mga kaalab, let's have a special moment para kilalanin at pakinggan ang testimony ng ating OG Peeps o ang mga kauna-unahang naging parte ng cell group ni Kuya Ramon o tinawag na rin nating Tatay Alice. Si Tatay Alice na isa sa mga di matatawarang lingkod ng Panginoon. Let's dive sa buhay kabataan nilang magkakaibigan. Here's a special interview with the OGs. Hi, I'm Cesar. Ako yung pinaka-maitim. Pinaka-playful sa magkakaibigan. Hi, I'm Art. Ako yung pinaka-tahimik. Wow! And Blessing, ako yung pinaka-madrama. Hello, I'm Vanessa. Pinaka-simple na lang. Wow! Hi, I'm Mean. Ako po yung ano. Iyakin. Hindi, huwag na iyak ako. Common na yun. Ako talaga yung pinaka-matalino sa amin. May point. Hi, ako si Jim. Kilala kasi ako na mahilig manood ng pelikula. Hi, I'm Phoebe. Ako ang Disney princess. Sino ka? Kasi katabi ko si Shrek. Hi, I'm JC. Pinaka-mapang-asar sa grupo. I'm Hannah. Ako yung pinaka-mahiyain. For this segment, we mentioned some descriptions. The OGs will tell who they think it is, and as a playful gesture, papaluin lang naman ng kartulina yung taong naiisip nila na fit dun sa description. Pinaka-iyakin! Iyak-iyak ang kasi sa akin. Mabuli o mapang-asar! Talaga, Art? Ikon. Si Blessing. Ikaw nagsabi. Pinaka-mahilig, manlibre. Si JC. Ang pinaka-passionate na mag-share ng gospel. Ay, naman. Parang lahat. Si Kuya Ram. Pinaka-nilagay Sino po yung pinaka-matalino? Ay, ako! Wala dito eh! Wala eh! Ito yung sumunod. Ito yung sumunod. Hindi mo naman. Pinagbabawalan dati na magsimba. Simba? May pinaka-funny na nickname. Ito, Silita! Si Ate Mean po ang pinaka-matalino sa JC ata! Sobra ka naman. Pero iyak ka ng besiro kasamahan. Ay, hindi. Pasamat ako yun. Jenga with a twist. Bawat block merong question indicated. Kaya sa game na to, let's get to know them more. And make sure to watch the exciting part. What will happen kaya pag natumba nila yung tao? Kayang one, what does it mean to serve God? Yung family ko kasi talaga Christian talaga. So nung nagkaroon ako ng mga friends na nagsiserve din kay God. So parang iba yung pakiramdam na kasama mong mag-grow yung mga nakakilala kayo. So parang The most touching moment you witness in the group. Nangaroling kami para makasama kami sa camp. Hindi ko sa Kasi, syempre yung iba, hindi kaya yung budget para dun sa fee nung yung sa camp. 1.8. 1.8 ba? Oo, mali. So para sa high school student na walang income, kailangan mo mag-grind. Iba yung feeling na oo, pagod na pero yung nagiging mong knowledge tungkol kay Lord. Ibang isa. Pasok ang pusa, lalabas ka, tigre ka na. During younger days, how do you feel close to God? I feel closer to God kapag sama-sama kami nag-church, tapos pag kumpleto kami sa set,
Parang pag tinanggal mo yun sa part ng life, I would collapse. Literally, nagko-collapse ako. Parang naka-embed na siya in my personality. I would never be like this. I would never be who I am right now without, diba, without the help of God in serving God, in pursuing God. Yan na nga. What is one piece of advice you receive from a fellow member? Learning ko from them is you continue. You keep on going. Kasi hindi naman siya laging diba? Hindi siya laging smooth sailing. Pero when you have these people, this kind of support system, kahit mahirap pa siya. Like halimbawa nung college, yung pag-continue nila nung college, kahit nung stop ako, naging inspiration ko yung sa kanila. Kasi kung nangyayari sa kanila yun, it will happen to me. Parang naging encouragement yung buhay nila sa akin. Aww. Ano yung mata? Wow! May props pa siya. Dapat kulayan mo ng green be. Throwback memories by showing them some of their old photos. High school. Graduation. Sa bahay namin yan. Yan ang product ng cell group. There's fellowship, there's deeper friendship, di ba? Na yung talagang sama-sama kayo through ups and downs, na talagang through thick and thin. Siguro, kagaya ngayon, si Vanessa, matagal na naman namin hindi nakikita, si Art hindi namin regular nakikita, si TV. Pero when we see each other, we know for a fact, si Bless, we know for a fact na paano yung na-build namin before, yun pa din. Simbaga yung relationship na meron kami, founded by Christ, hindi siya basta friendship hindi siya nabuo sa inuman, o hindi, talaga. Kumbaga, we pray for each other, we fight for each other, na talagang nandun kami sa sa milestone ng bawat isa. Meron kasing si Kuya Munod na halimbawa merong isa na medyo nawawala. Parang gusto niya puntahan natin si ganito, ganyan. Magdala tayo kahit papaano. Isa natatandaan ko, yun nga nagambagan sa cake para makapag-celebrate ng birthday niya. Year 2021 when Kuya Ramon died. Still, his legacy remains. His life inspired lots of people to pursue God's calling. Masaya na siya. Naiyak. Parang ibang emotions yung binigay ni Kuya Ramon. Sobrang miss. Malaking factor sa Faith Walk. Kasi siya yung masasabi kong tao na yung marunong mag-follow. Si Kuya Ramon kasi, kahit madaling araw, sasamahan ka niya. Yeah. Yun yung gusto ko. Miss ko na yung tinanong. One call away, pupunta isang text lang. Pangalawa, sa aming magkakaibigan, that is something na nakuha ng bawat isa sa amin. So we see to it na we watch each other's back nung time na yon. So very important na may umaabot. So lalo na siguro ngayon sa generation ngayon na iba na yung generation ngayon na kung noon nakikita namin yung importance, what more sa generation ngayon na makita ng kabataan na merong umaabot sa kanila at they are being valued sa generation ngayon. So yun po yun sa akin. To wrap everything, we let them pick a random word and ask them to share something about it. Rejection, yung handling ng rejection, I think isa siya sa mga bagay na kailangan nating matutunan in life. Sa kahit anong phase ng life natin, we will experience rejection. Pero ang tatandaan lang natin is yung rejection, it is one of God's way ng pag-protect sa atin. Na yung rejection na yun, it will lead us to what's best for us. Generation kasi ngayon, parang ang dami ng definition ng love. Diba? So, we cannot really express love and we cannot define love unless you know the source of it, which is si Jesus, diba?
sabihin man natin na masyadong churchy ate. Pero kasi yun yung true definition ng pagmamahal. Ako naniniwala ako, our highest calling is being loved by God. Being called His sons and daughters. Kung naranasan namin sa henerasyon namin, di ba? Ang Diyos hindi naman siya namimili ng tao, ng generation na mamahalin niya. Payo ko sa mga kabataan na wag nating ayawan yung pagmamahal ng Diyos. Kasi hindi siya something na wasted yung time mo, wasted yung effort mo. It's really worthwhile. It's great to know what love is and to feel it. And to be able to give it back.